totoo na si Moises ang sumaksak sa akin. That boy is innocent. It was Jaime who wants me dead. Sa speech ni Eleazar ay pinaliwanag niyang kanya-kanya sila ng dahilan para sa kanilang mga kaibigan, pamilya at para sa kanilang kaalyado, para sa organisasyon na bahagi sila at sa kanilang mga kasamahan. Sinaad pa niyang na ang mga Pilipino ay madalas na bago magpakabayani sa iba ay nagpapakabayani muna sa mga sariling pamilya, na noong naging pangulo siya ay kasama sa trabaho niya ang maging ama ng bansa, na 24/7 ay may responsibilidad siya sa sarili niyang pamilya na si Danica, at sinigurado niyang hindi niya mako-compromise sa duty niya bilang pangulo ang pagiging ama din niya, na alam niyang hindi siya perpekto pero taas noon niyang sasabihin na hindi siya korap, na yun ang hindi nagustuhan ni Jaime, kaya yun ang dahilan na pinagtangkaan niya ang kanyang buhay, kaya nanggigil si Jaime habang nanonood kasama si Divine. Inamin pa ni Eleazar na hindi totoo na si Moises ang sumaksak sa kanya dahil inosente ang binata, kaya nagulat silang lahat, at ang totoo ay si Jaime Sagrado ang sumaksak sa kanya dahil gusto na siyang mamatay. Sabay tinutok niya sa microphone yung cellphone niya at pinadinig niya yung recording na umamin si Jaime na siya ang sumaksak sa kanya, kung saan nagbulungan ang mga reporters at sinabihan din siya ni Jaime sa recording na sana sinigurado na niyang patay siya at maliwanag doon na siya din ang nagpakidnap kay Danica. Sinabihan ni Divine si Jaime na kumalma lang siya dahil malulusutan nila ang problema ngayon, pero nagwala si Jaime sa opisina niya. Sabay sinaad niya ang kagagawan yung lahat ni Rafael, na sinabihan siya ni Divine na hindi pa sila sigurado, pero nanindigan si Jaime na siguradong sigurado na siya sa bagay na yun dahil siya ang nagumpisa sa lahat, at may natanggap siyang tawag na nakalabas na ng kulungan sila Professor Elmore, maging ang mga miyembro nila, at maging sila Nadia at Melanie dahil sa release order na ginawa ni Rafael. Hindi naman nakaimik si Divine dahil sila ang nagplano sa lahat ng bagay na yun. Tinaas pa ni Eleazar yung cellphone niya at ginit niyang obviously hindi nagtagumpay si Jaime, kaya andoon siya sa kanilang harapan na hinintay siya sa kanyang pagkamatay, na yun ang malaki niyang pagkakamali, na naging desperado si Jaime at gusto niyang makontrol ang lahat, pero alam niya hindi siya papayag, kaya pinakidnap niya si Danica. Sabay tinignan niya sila General Arevalo, na tinanong niya kung alam yun ni General Arevalo o baka kasabwat pa siya doon, kaya natulala sila ni Vice President Vera Cruz, at sabay sinaad ni Eleazar na pinili niyang manahimik sa likod ng mga paratang sa kanya dahil takot siya para sa buhay ng anak niya. Pero ngayon ay hindi na, dahil alam na niya kung nasaan ang dalaga, kaya nakapagsalita na siya ng malaya sa kanilang harapan dahil gusto niyang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Sinenyasan ni General Arevalo si Chief Rana na patigilin na si Eleazar sa pananalita niya. Giniit pa ni Eleazar na ang buong katotohanan ay gusto ni Jaime ng kapangyarihan. Inisahan nila Rafael at Eleazar sila General Arevalo dahil ang buong akala nila ay si Rafael ang darating sa selebrasyon, pero si Eleazar ang dumating at dala-dala niya ang malalaking revelasyon at ang buong katotohanan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.